itong MV Christine ay lumubog dahil sobra-sobra ang karga ng mga truck na may bigas na cargo. One of the reasons bakit lumubog. Pag-aralan nyo na baka pwedeng murder just because, sa aking opinion, alam naman nila na yung kanilang barko ay bulok at kanilang barko ay hindi seaworthy at alam nila na kapag pinilit nilang ipalaot yun, mayroon mga mamatay, may mga malulubog and then ginawa pa rin nila. So parang anticipated na nila na may mamatay and yet ginawa pa rin nila baka pwedeng murder. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Game. Mga narinig niyo sa hearing kanina, ano hindi niyo pinaniniwala? Well, yung inspektor ng Philippine Coast Guard na nagsabing walang overloading, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang meron dahil number one, maraming mga eyewitness, mga pasahero na nandoon, na survivor, na nagsabing talagang overloading ay naganap sa MV Tricia Christine. Number two, yung DOTR sa kanilang investigation, they admitted na talagang may overloading. Yung Coast Guard lang ang hindi nag-admit. Although not the Coast Guard itself, the organization, but the investigator. Kaya sabi ko, investigator, kasuhan ng pagsisinungaling. And sabi ng Philippine Coast Guard, yes, kakasuhan nila. Pag-aaralan nila at imbestigan at kakasuhan kung kailangan yung Coast Guard na nag-investigate na nagsinungaling na sinasabing walang overloading when in fact meron naman. Sir, sa part mo ng Marina, yung modification na ginawa, from 152 yung capacity, naging 350 daw. Kaya nga, yun ang kinokontest ko kanina. Doon nga ako nang gagalaiti. Bakit nakalusot sa kanila yun? Ba't nila pinayagan? Most likely, kaya nila pinayagan, baka meron silang natanggap na regalo mula sa shipping lines. So, as simple as that. Otherwise, hindi mo papayagan yun. Alam mo na yung structural integrity ng barko na kukompromise kung dadagdagan mo ng space para sa additional pasahero when in fact it was built for a certain number of passengers and then dagdagan mo ng space para ng structure para maka-accommodate na more passengers, overloading ka na all the time. Plus iba pa yung overloading sa cargo na palaging nagaganap, na isa sa mga dahilan kung bakit itong MV Christine ay lumubog dahil sobra-sobra ang karga ng mga truck na may bigas na cargo. One of the reasons bakit lumubog. Sir, kaya hindi sila yung mga victim. Ano pong ano nila, reklamo nila ako sa insurance, compensation? Kanina, nakausap nila, they had the opportunity, some of them, na makausap yung Marina, makonfront yung Allison Shipping and the Philippine Coast Guard. And then I believe na gusto rin silang kakausapin ng Philippine Coast Guard today. And my office will be talking to them as well. At titingnan ng opisina ko kung paano kami makatulong personal sa kanila. Kung ano yung magagawa din ng aking tanggapan para one way or the other, we can help them. Sir, doon sa case ng Allison, kasi nabanggit niyo rin, ang dami na niyang record yung Allison. Ano ang dapat gawin dito sa kumpanyang ito na napakarami na niyang maritime incident? 32 as a matter of fact since 2018 hanggang to the present. Pero they divided into two categories, high risk and low risk. And then yung high risk, yung nga yung dalawang may lumubog, itong Christine. Tapos yung the previous year is yung Mary Joy ata yun, correct me if I'm wrong, na kung saan may mga namatay at sabi nila yung iba daw na ground lang, nakabangga, etc. But still, it calls for a in-depth and thorough investigation kung bakit nangyayari palagi itong mga aksidente na kinasangkutan ng Allison at kung nakita natin na talagang very blatant ang kapabayaan, we might as well recommend na ma-cancel o ma-revoke totally ang permit or prangkisa nitong Allison para wala na ma-perwisyo pang mga pasahero. So sir, ba't paulit-ulit? Dun sa mga previous incident, hindi sila napanagot? Bakit po? May protector ba sila? Very good. Thank you for that question. Kasi yan din ang tinanong ko kanina kasi meron yung lumubog na barko na may mga nasunog pa nga mga pasahero, a total of how many? 20 plus something? 30 plus. 30 plus ang namatay at nasunog. I forgot the name of that vessel.
Lady Mary Joy. And then I asked Marina kung ano na nangyari sa ginawa nila investigation at kung meron bang naparusahan o meron ba silang ginawang action o sanction man lang as a result. Sabi nila wala raw. Kaya nga sabi ko sa susunod na hearing, pina-invite ko yung investigator ng kaso dun sa lumuwag na Lady Mary Joy at pinaimbita ko rin yung dating administrator kasi in the name of command responsibility. At kapag nakita ko may kapabayaan sa kanila, dapat kasuhan din sila. Kahit natapos na yung insidente, kahit na matagal na. So you will make sure this time talagang mapapanagot na sila sir. Ito yung assurance na hindi na ito mauulit itong ganitong. Correct. As a matter of fact, kanina na-recommend ko kung pwede murder Pero sabi ko, pag-aralan nyo muna, so far sa ngayon, ang pwede lang maikaso yung graft and corruption daw, tapos reckless imprudence resulting to multiple homicide. Yan ang so far. But sabi ko, pag-aralan nyo na baka pwedeng murder just because sa aking opinion, alam naman nila na yung kanilang barko ay bulok at kanilang barko ay hindi seaworthy at alam nila na kapag pinilit nilang ipalaot yun, mayroon mamamatay, may mga malulubog and then ginawa pa rin nila. So parang anticipated na nila na may mamatay and yet ginawa pa rin nila, baka pwedeng murder. Pero may info kayo ba sir na may connection sila kaya ganun yung nangyari? That I cannot say in certainty na meron silang connection. Yun ay haka-haka, yun ay opinion ng ibang mga tao, yun ay ibang mga tao na kausap ko, mga sources ko, na nagagamit nila ang kanilang connection daw, allegedly. Sir, yung office nyo din po ba? Yung opisina nyo po, check nyo din kung possible nga ba talaga yung murder charges against the owners of Allison? Well, I'll have to consult my legis team kung possible yun. Kasi mas gusto ko murder, mataas na kaso para wala na silang bail. Kasi paulit-ulit na lang Meron nang namatay dati, meron nang mga nasugatan. And I don't want this to happen anymore. At para it will send a signal to other shipping company owners na mag-ingat na sila na wag nilang gayahin itong Allison na padalos-dalos at burara. Ika nga. I'm sorry for the word. Sir, hindi kayo na-satisfy at all dun sa mga naging sagot ng Allison, the representative nila dun sa hearing? No. Maraming instances na kinukontra sila ng mga survivors. Marami silang sinasabi na tumulong sila. Pero yes, tumulong nga sila pero hindi naman talaga 100% na tulong na satisfied yung mga survivors. So I go for the survivors. Kung anong sinabi ng mga survivors, I would believe the survivors better than the Allison. Kasi ang Allison, paulit-ulit na lang sinungaling dahil paulit-ulit yung insidente ng pagka-disgrasya ng kanilang barko o involved sa accidents. What previously done before sa mga previous incident, mga lumulubog na barko, papatawag niyo po ba yung may-ari ng Allison? Sino yung mga registered owners? Kanina, ang pumunta ay representative at kamag-anak ata ng owner at kasama rin ata siya sa SEC registration from what I believe. But sa next hearing, maybe yung pinaka-main owner talaga. Titingnan namin yung SEC documents kung sino yung corporate nasa corporate list doon, yun talaga ipapatawag namin. You also require yung submission ng previous investigation ng mga previous incidents involving their vessels. Yes. As a matter of fact, kaya nga ipapatawag ko rin yung dating investigador doon sa accident na nangyari sa Mary Joy. I think this was last year or 2023. Bakit hindi sila nagpalabas ng resulta ng kanilang investigasyon at ano bang nangyari sa kanilang investigasyon? Meron ba nakasuhan? Meron ba na sanction? O at least man lang administrative case man lang na file? Sabi ng Marina kanina, yung administrator, yung babae, wala daw. Not that she knows of. So papatawag ko rin yung dating administrator ng Marina. Kasi in the name of command responsibility, ba't niya pinayagan na walang mangyaring investigasyon o at least man lang lalabas na result ng investigation para malaman ng publiko na kumikilos talaga ang Marina doon sa nangyaring insidente. Sir, lumabas din po sa hearing na may confusion po yung victims yata sa yung assistance nila. Moving forward po, ano pa yung pinakamagandang gawin para hindi sila malito, lalo pa in distress sila, so nalilito sila kung saan sila lalapit? Yun nga yung pinag-usapan doon kanina kasi meron pa yung mga sinasabing one-stop shop, yung DSWD, sumama sa LGU at sumama doon sa Allison. So we have to
talk again doon sa Allison, tingnan ko yung mga papers kung talagang totoo yung mga pinagsasabi nila to prove to us na nagbabayad sila. Sabi nila nagbabayad daw sila, millions na nagastos nila, etc. So they have to show proof. Hindi lang pwede yung laway-laway lang. So kailangan magpakita sila ng ebidensya. So far, marami sa mga survivors, mga relatives ng victims nagsasabi na mabagal daw sa pagbigay ng tulong ang Allison. As a matter of fact, meron pa yung pinapapirma sila ng quit claim, samantalang hindi naman enough yung perang binibigay, hindi talaga nakasaad kung anong nakasaad sa insurance policy. So those are being studied by my team, and sa next hearing yan ay i-bring up namin ulit. Sir, bukod po sa murder, ano po yung nakikita natin na pwede pang ikaso? Marami, negligence, pero ang pinaka talaga dyan, murder kung kaya, pag-aaralan pa ng DOTR at ang aking legis team kung pwede, pero yung talagang swak na swak ay yung reckless imprudence resulting to multiple homicide, and then idinagdag ng DOTR, graft and corruption daw. So dalawa na agad yun. Kaya kung may murder, mas maganda, mas mataas, di maalis na yung resulting to multiple homicide. Reckless imprudence resulting to multiple homicide, doon na tayo sa murder kasi mas mataas na case yun. May-ari po ba ito or dun sa mismong Sa may-ari, tapos sa kapitan ng barko, sa crew ng barko na nag-survive, sa mga taga-Philippine Coast Guard na naging pabaya, sa mga taga-Marina naging pabaya, lahat-lahat. Hindi lamang yung concentrate tayo doon sa may-ari, kundi maging sa government agencies na mayroong responsibility na siguraduhin na seaworthy yung barko bago ito pumalaot. Sir. Po ba kailangan suspend muna yung payag nila sa modification ng mga passenger vessels? In the first place, dapat walang pagpayag. Doon pa lang meron ng pagkakamali ang marina na pinayagan nila na yung isang barko ay ma-modify at binigyan nilang permiso na makapaglayag. So doon pala may pagkakamali sila, and I'm not gonna allow it anymore. That is something na seriously be put into consideration na they will not do it again, or any shipping company for that matter will not do that kind of thing, modifying, altering yung original na anyo ng barko o built ng barko.